And good morning po, churchmate. Isa na naman pong nakaka-bless na araw po ng linggo sa ating lahat. At papalapit na nga po ang araw ng Pasko. Kaya excited po ang lahat sa atin kasi we are entering to our new and brand new season. Amen po ba? Dumako na po tayo sa ating giving. Ngitian nyo nga po ang inyong mga katabi. Tingnan nyo nga po kung talagang excited sila pagdating sa giving. Hindi po ako ang magpipreach ngayong araw ng linggo. Kailangan lang po nating mag-level up, di ba? Lalo na po pagdating sa pagbibigay. Sabi sa Colossus 3:17, at anuman ang ginagawa nyo, sa salita man o sa gawa, gawin nyo ang lahat bilang mananampalataya sa Panginoon Jesus at magpasalamat kayo sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. Giving ay isa sa principle ni Lord na gusto niyang mag-champion po tayo. Amen po ba? Isa nga pong malakas na bagsak ng amen. Dahil ang team po natin this December is all about Jesus. At isa nga sa gusto ni Lord ay ma-master natin ang giving, hindi yung getting. Dahil ang gusto ni Jesus, one day makita natin sa mga sarili natin na hindi lang tayo nagle-level up, matik na sa mga puso natin ang pagbibigay. Lalo na ngayon, nasa last bar month na tayo, so marami na ang naglalabasang agila. Amen. So bago po natin paliparin ang mga agila sa mall, sa TikTok, sa Shopee, paliparin po muna natin at unahin natin at pakawalan po siya sa kingdom ni Lord. Kaya kung ayaw nyo pong maging stagnant ang blessing nyo or growth nyo, pagdating sa pagpapala, dapat na-master na natin yung give when it hurts. The more tayong nasasaktan, the more tayong pagpapalain ni Lord because matik na sa buhay natin ang mag-ikapo dahil kilala natin si Jesus. Kaya matik na rin sa mga puso po natin ang principles ni Jesus in terms of giving with a cheerful heart. Ito ang testimony po na gustong makita ni Lord sa bawat isa sa atin, na maging maalab po tayo pagdating sa pagbibigay. Dahil nandun po ang pagpapala. Kung gusto niyo pong maging champion in giving, dapat graduate na po tayo sa me, myself, and I. Because Jesus is giving. When Jesus sacrificed His life to die on the cross for us, never po siyang nagdalawang isip, bakit ako? Kaya pag giving time, hindi na dapat tayo nagdadalawang isip kung magbibigay ba tayo o hindi. Dapat champion na tayo sa pagbibigay. Amen? Para po sa ating pagbibigay, meron po tayong mga envelope na makikita po nyo sa mga nagagandahang nating usher sa table. At meron din po kayong makikita na mga different giving channels na makikita nyo po sa screen. Nandyan po ang ABS, GMA, etc. Joke lang po yun. Meron po diyang mga Paymaya, GCash, and True Bank Transfer. Pwede rin po kayong mag-message sa Facebook page. Kaya maaari na po tayong magbigay na may ngiti at tagumpay sa ating mga buhay. Amen? Ayan, amen and amen. I hope everyone was blessed sa shinare sa atin ni Ate Avic. And now, let us proceed po sa ating mga announcements. Meron po ba kayo napapansin sa ating church? Ayan, the Christmas decorations are now up sa ating church. And sana sa inyong mga bahay din, you'll also find the time para makapag-decorate din sa inyong mga bahay. And syempre, hindi magpapahuli yung ating church. At magkakaroon po tayo ng Christmas party! Yan. Sana masaya din po kayo na magkakaroon tayo ng Christmas party and this will be held on December 17, 2023. It's 4 p.m. So, again po, it's 4 p.m. and hindi po natin siya gaganapin dito sa ating simbahan. But ito po ay sa Christ of the Orient Church sa Dao.
Ayan. Ayan, 4 p.m. po ulit, so wag na po kayong malate. Madami po tayong time to prepare and for us to enjoy yung mga iba't iba pa nating mga activities doon. And ang theme po natin sa ating Christmas party is a kaleidoscope of hope, unity in diversity. Ayan. So, meron po tayong iba't ibang dress code for our mommies. You can wear anything na color red, and for our genders, ay anything na yellow, and for daddies ay blue. For young adults or singles, ay pwede po kayo mag-wear ng kahit anong color green. And also, for our kids or kids church, ay pwede po silang magsuot ng anything na color white. Ayan. Siyempre, meron po tayong tradition every Christmas party natin. And ito po yung I Bless You Corner. And sa ating I Bless You Corner, everyone is encouraged to bring their the things that they want to let go na pwede pang mapakinabangan ng ibang tao. You were encouraged to bring it sa next Sunday, as early as next Sunday po. Pwede nyo na siyang dalhin dito sa ating simbahan. And madami po tayong mga aabangan kasi meron po tayong mga kids corner, and different activities like free hugs or storyboard, songs or carols, and madami pa pong iba. For our food, ay magkakaroon po tayo ng potluck. So we encourage everyone to talk to each department or sa mga mommies kasi sila po ang magdadala ng mga different dishes na kakainin at pagsasalu-saluhan nating lahat. And for the genders ay sa drinks naman po. And daddies would be pizzas and pastas. And for YAs naman po ay sweets. So, wag niyo pong kalimutan na or wag niyo pong pahayaan na hindi niyo po makausap or makapag-communicate sa inyong mga mommies, daddies, genders, and sa mga kids dyan. At meron po tayong target which is 150 to 200 packs. Ayan. Ang dami pong mangyayari sa ating Christmas party and isa po dito ay ang wreath making contest. At mayroon po itong mga materials na ipoprovide ang ating church na ibibigay po sa different cell groups. Sa mga wala pong cell groups, we encourage everyone to sign up sa iba't ibang cell groups na meron tayo dahil lahat ay kasali lahat. And yung mga materials po na ito, ay ito lang po yung pwede ninyong gamitin para sa ating wreath making. So, for those who are not familiar, is like, yung kanina pong shino is like the Christmas parol dun sa, sa poster natin a while ago. And for more announcements, ay huwag niyo pong kalimutan na i-follow ang and tingnan ang ating Facebook page. And speaking of Facebook page, sino po sa inyo ang nakakita ng title ng sermon natin for this Sunday? Ayan, I hope meron po sa inyong nakakita dahil ang title po ng sermon natin for this Sunday is Jesus, Abundance of Joy. And syempre, hindi ko na po papatagalin. Let's ready our hearts to grasp the word of the Lord that would be shared to us by our own Pastor Belinda Santo Domingo. Amen. Good morning. Ngitian nyo naman yung inyong mga katabi. Pwede mag-high five. Pwede mag-high five. Ayan. Ay, hindi naman sila nag-high five. Okay. High five. Okay, so, medyo i-correct ko lang yung kanina. Hindi siya Christ of the Orient, Christ to the Orient. Okay? It is in the O, doon po sa malapit sa dati nating church ang Mount Hebron. Okay? So we're going back. We're going back. 'Di ba? Going back to the O. Ayan. So excited kayo? Sino excited na mag-celebrate ng Christmas? Parang hindi naman, mga plastic. De, joke lang. Ayan. So alam nyo, if there is one occasion that I really love attending, aside from Christmas, syempre, ay wedding. Ayan. I really love weddings. Ewan ko kung bakit, pero masaya kasi it's the beginning of a new life, especially ng couples. Kahapon, I just attended, kami ni Cap Jerry, nag-attend kami ng wedding ng isang estudyante na, former student of mine sa PLMAR. At last October, tapos na yung kasal ni PA at ni Melwin.
susunod naman ang kasal ni Jeric sa December 13. Sunod-sunod po yan at doon ay ninong at ninang din kami ni Gab Jerry. Meron pa kaming sa Saturday, meron kaming 10, meron pa uli sa 17. Sobrang sunod-sunod pero napakasaya. Pero alam niyo po ba na bakit ko binabanggit ang weddings is because ang atin pong story ay iikot doon sa kung saan unang nagmilagro si Jesus. At ito ay ang the wedding in Cana. Yan. So, basahin po natin, bago yun pala, natutuwa kasi ako, iba't iba ang kasal. Merong bonggang-bongga, merong mga simple, merong mga katawa-tawa ding mga kaganapan, at meron din naman ding mga emotional. Iba-iba, pero ang gist nito, o it all boils down to masaya ang wedding. Di po ba? Ayan. So, allow me to read. Kukunin natin ang text na ating babasahin in John 2 verses 1 to 11. Yan. And on the third day, a wedding took place at Cana in Galilee. Jesus' mother was there, and Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. When the wine was gone, Jesus' mother said to him, "They have no more wine." Meron pala tayo, pwede niyo akong sabayan. They have no more wine. "Woman, why do you involve me?" Jesus replied, "My hour has not yet come." His mother said to the servants, "Do whatever he tells you." Nearby stood 6 stone water jars, the kind used by the Jews for ceremonial washing, each holding from 20 to 30 gallons. Jesus said to the servants, "Fill the jars with water," so they filled them to the brim. Then he told them, "Now draw some out and take it to the master of the banquet." They did so, and the master of the banquet tasted the water that had been turned into wine. He did not realize where it had come from, though the servants who had drawn the water knew. Then he called the bridegroom aside and said, "Everyone brings out the choice wine first, and then the cheaper wine after the guests have had too much to drink. But you have saved the best till now." What Jesus did here in Cana of Galilee was the first of the signs through which he revealed his glory, and his disciples believed in him. Anyayahan ko po ang lahat na tumayo so that we could pray. Hallelujah. Lord, we truly honor you, bless you, and glorify and magnify you in this place. Ikaw, Panginoon, ang nais namin parangalan at itanghal sa aming mga buhay. Itago mo po ang iyong humble servant in your arms so that you will be heard. Ikaw ang mangusap, ikaw ang marinig. At do not let anyone leave this place without, learning anything, without feeling your presence. Ikaw ang nais naming, Panginoon, na mabigyang luwalhati sa aming mga buhay at mangusap ka. Malaya kang mangusap, Panginoon, in Jesus' name. And everybody say, Amen. Amen. Maaari na po kayo makaupo. Pwede bang palakpakan muna natin ang ating Panginoon? Ang atin pong topic for the whole month of December ay tungkol sa the person of Jesus. Okay, marami tayong pwedeng pag-usapan dito o matutunan sa personalidad ni Jesus dito sa kwento na o sa verses na ating mga binasa kung saan, ulitin ko, naitala ang unang milagro ni Jesus, the person of Jesus. Tingnan natin how Jesus can be the source of abundance of joy sa atin pong mga buhay. Sabi po sa binasa natin, on the third day, nilinaw doon, nakaspecify, on the third day, a wedding took place at Cana in Galilee. Naroon ang nanay ni Jesus na si Mary at ang 6 niyang disipulo. At syempre, kasama si Jesus dahil sila ay imbitado. Bakit kaya sinabi ni John dito sa verse na binasa natin na on the third day? The third day since what? What's the essence of third day? Because it was 3 days since Jesus and the disciples left Judah para pumunta doon patungo sa norte,
sa maliit na bayan ng Cana. Okay? In the hills of Galilee near Nazareth. Kaya on the third day. At marahil, kaya sila bumalik ay para umattend sa wedding. Tingnan natin ang mga bagay-bagay na patungkol kay Jesus na maaari nating malaman, mapulot dito sa wedding na ito o sa patungkol dito sa binasa natin verses. Merong mga tao na nagsabi na Jesus is pretending to be someone. Is someone pretending to be somebody. Siguro kaya nila nasabi ito dahil kulang sila sa kaalaman patungkol kay Jesus. And this is why we have, bakit kailangan natin pag-aralan ang the person of Jesus. Tingnan natin, meron akong 5 puntos na nakuha o kinuha dito sa mga verses na ito na nais ko na maintindihan natin so that we can better understand the person of Jesus. Okay? So una, He did what regular or ordinary people do. He did what regular or ordinary people do. When Jesus came here on earth, siya ay isang tao. Di po ba? Kaya sabi nga, He came to earth to live as a man. At dahil siya ay pumunta dito sa lupa, naranasan niya na maging isang tao at nakaranas siya ng mga tulad ng mga karanasan natin. Like, he wept when his friend Lazarus died. Katulad din natin na kapag namatayan tayo ng mahal sa buhay, ay nagdadalamhati tayo, di po ba? So, parehas lang. He was also tempted by the devil. Naalala nyo, nung siya ay nananalangin, nagfa-fast, siya ay tinukso ng dyablo. Katulad rin natin na madalas ay tinutukso tayo ng dyablo. At kung minsan nagtatagumpay, pero kay Jesus hindi nagtagumpay. At marami pang iba, okay, na napapagod. Katulad din natin. Kaya there were times na nabasa natin sa Bible na siya ay nagpapahinga. Siya ay natutulog. Dahil napapagod, katulad din natin. In fact, the Pharisees even accused Jesus of being a glutton, a drunkard, and a friend of the sinners. Ilan sa atin ang napagbintangan na tayo ay may pagka-PG? May, di ba? Ano ba yung PG? Pag sa handaan, parang hindi tayo kumain ng ilang araw, di ba? Napagbintangan na tayo mga lasinggero, napagbintangan na tayo mga kakampi ng mga magnanakaw o mga makasalanan. Di po ba? Masakit. But all those things, Jesus experienced. Naranasan niya. At paminsan ay, nagkaroon ng pagkakataon na nagawa niya rin ang mga bagay na ginagawa ng ordinaryong nilalang. How many of you have been accused of being a glutton, a drunkard? Uulitin ko lang. Even the friend of the sinners. Ilan sa atin ang nakaranas na ma-persecute, na tayo ay mahusgahan dahil sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Yan. So, sana na-establish ko yung Jesus did what regular or ordinary people do. Number 2, pangalawa sa kung ano ang pagkatao ni Jesus is that Jesus was concerned about our everyday needs and problems. Kaya't yung nag-iisip sa atin o sa inyo na kung minsan kapag may problema kayo, sasabihin nyo, liit na bagay lang to. Hindi ko na to sasabihin kay Jesus. Hindi ko na aabalahin si Jesus sa napakadami niyang dapat na i-address na mga malalaking problema. Hindi po. Because Jesus is concerned about your every little things or every little need na meron kayo. Sa istorya na nabasa natin, di ba? Si Jesus was concerned about the wine running out in a wedding. Kasi nung sinabi sa kanya ng nanay niya na wala na, ubos na ang alak. Although sinabi niya, why do you concern me or involve me in this?
hindi pa dumarating ang oras ko, sabi niya. Alam nyo, nung panahon na yon, napakalaking kasalanan, o hindi siguro kasalanan, pagkakamali kapag ang isang wedding ay nakulangan ng alak. Dahil ito yung ginagamit nila to celebrate. Ito yung ginagamit nila to share the joy of getting married. Legal na obligasyon ito ng ikinakasal, at kung makulangan ng alak ay napakalaking kasalanang mortal na dadalhin nila ito hanggang sa mahabang panahon. Kahihiyan ito ng pamilya, at kung minsan, ito rin yung nagiging dahilan kung bakit ang kasal ay hindi natutuloy o nakakancel. Okay, kaya nung maubos ang alak, ang sabi ng nanay ni Jesus, ulitin ko, wala ng alak, anak. Siguro sabi niya, gano'n, anak, wala ng alak. Ano daw? O, di ba? May comment. Ano sabi ni Jesus? My time has not yet come. Pero, bakit ang sabi ng nanay ni Jesus ay gawin ninyo kung ano ang sasabihin ni Jesus sa inyo? Kumbaga sabi niya, di ba, do whatever He tells you to do. In the scriptures, wine is often used as a symbol of joy. So, eto yung tanong ko sa inyo. Anong gagawin ninyo when the wine runs out in your life? Halimbawa, namatayan kayo ng mahal ninyo sa buhay. Marahil na sira ang inyong relasyon. Nagkaroon kayo ng malaking pangangailangan sa kaperahan. Nagkaroon kayo ng sakit. Kung sakaling mangyari ito sa inyong buhay, alalahanin ninyo po, balikan niyo po yung istoryang binasa natin at gawin ninyo ang ginawa ni Mary. Anong ginawa ni Mary? Pinuntahan niya si Jesus. Come to Jesus. Lumapit kayo kay Jesus. Remember Jesus. You have to turn to Jesus. When you are facing whatever tragedy or problem in your life, because Jesus is concerned about the even in the little details of our life. Huwag nating pong isipin na wala yung maliit na problema ko na to, hindi na to papansinin ni Jesus kasi mas may maraming nangangailangan. Merong may sakit ng cancer, merong nasagasaan, etc. But, huwag natin pong baliwalain ito because gawin natin yung ginawa ni Mary. He turned to Jesus. Tell Him your problem and then follow the advice of Mary that she gave to the servants. Ang sabi niya is, do whatever He tells you to do. So that si Jesus, we are allowing Him to bring back the joy in our lives. Amen? Kasi si Jesus is abundance of joy. Number 3, Jesus was a loving, dependable, and respectful son. Si Jesus ay loving, dependable, and respectful son. Siguro kung sa panahon natin, halimbawa si Jeric, malapit na ikasal si Jeric sa December 13. Halimbawa, nilapitan siya ng nanay niya, ni Mami Eva, at sinabi, anak, wala nang alak. Pero hindi naman tayo nagsaserve ng alak, di ba? Wala nang alak. Siguro sasabihin ni Jeric, anong gagawin ko? Naubos, di ba? Kasi parang kung babasahin natin yung sinabi yung sagot ni Jesus kay Mary, woman, why do you involve me in this? Parang isipin natin na disrespectful or merong pagtatalo na naganap between Mary and Jesus. Pero hindi po ganon. Siguro si Mary, all along, alam niya, dahil kasama niya, anak niya, nakasama niya sa bahay, si Jesus ang tinatawag niya every time that a problem comes in the family. Dahil alam niya, anak ng Diyos. Jesus is the Son of Man. He is the Messiah. Alam naman ni Mary, di ba? Siguro, iniisip ni Mary na merong solusyon si Jesus dito. Kaya niya tong solusyonan. O, di ba, meron siyang disciples. Ilan yung disciples na kasama niya? Hindi nakikinig. 6.
Okay, 6. Ang sabi ko kanina, there were 6 disciples. Dapat nakikinig sa little details. Kasi nga si Jesus nakikinig sa little details in our lives. Di ba? 6. Siguro inisip ni Mary, pwede na mag-chip in. Patak-patak itong mga disipulo na ito para makabili ng alak. Pero kidding aside, syempre, hindi ganun ang iniisip ni Mary. Kilala ni Mary that He is the Son of God and meron siyang maaring solusyon dito. Baka, at ang sinagot niya na, why do you involve me in this? My time has not yet come. Hindi ito, ulitin ko, hindi ito confrontational. Walang naging pagtatalo dito. Okay, pero alam naman ni Jesus, kaya niya sinagot na, my time has not yet come, is because wala pang utos sa kanya ang kanyang Ama sa langit na magmilagro ka na. Di ba? Huwag muna, hindi pa. Pero, because of Jesus' constant communication and siguro yung communication, constant listening to the Father, siguro na-realize ni Jesus na, yes, this must be the time that God, that my Father is telling me na pwede na akong gumawa ng milagro. And so, alam natin ang nangyari, that the wine turned into the finest wine, the best wine ever. Okay? So, ang number 4, okay, ulitin natin, balikan natin, baka nakakalimutan nyo. The first, hindi naman character, kundi the person of Jesus sa unang binanggit ko is that He did what regular or ordinary people do. Ang number 2, ang sabi dito, Jesus was concerned about every needs and problems. Pangatlo, Jesus was a loving, dependable, and respectful son. Okay. So ang number 4 is this. He gives us the best. He gives us the best. Jesus, when He gives, He fills us to the brim. Yung halos, kung imagine niyo yung drum, ibig sabihin ko ang drum hanggang dito yung kanyang tag doon, yung rim, ibig sabihin hanggang doon pupunuin ito na halos tumulo na o tumagas na yung drum. When He gives, He fills us to the brim, and not only that, He gives us the best. Anong ginawa? Pinakuha ng tabo o ng drip o ng tabo siguro yung isang servant at sabi, kumuha ka doon sa drum o sa, hindi drum, ano ba tawag doon? Jar. Very good. Sa jar, kumuha ka at pinatikim doon sa master. At ang sabi nung pagkatapos matikman, wow! Sabi niya, ang ibang kasalan na pinuntahan ko, pinapainom sa yung unang hainan, ang pinaka-the best na wine. At kapag ang mga bisita ay medyo marami nang naiinom, bibigay na o iyahain na yung wine na second class. Kumbaga, hindi na ito yung the best wine. But sabi dito, pinatawag niya pa yung bridegroom, sabi niya, at sinabi niya na, ang ibang handaan, iyahain ang pinakamasarap sa umpisa, pagkatapos paglasing na, ibibigay ang hindi na masyadong masarap, pero ikaw ay isinave mo hanggang sa huli, ay the best pa rin ang wine na ibinibigay nyo o inihahain nyo. Nung matikman ng wine, pinuntahan ng bridegroom and said, everyone brings out the choice wine first and then the cheaper wine after the guests have had too much drink, but you have saved the best till now. It was the best wine that the guests have ever tasted. Sabi nga, the best, buhos biyaya ang ibibigay sa atin ng Diyos. Hindi tira-tira, hindi putyo-putyo, hindi yung kung pwede na ito when we ask. Kaya naman tayo, dapat ganun din tayo. Let us give the best to God. Ibigay din natin ang pinakamainam.
when we sing in front, ibigay natin the best natin. Praise and worship to the Lord. When we dress papunta sa church, sabihin natin, I will meet the King of Kings. Kaya hindi pwedeng ganito lang ang damit ko. Gigising ako ng maaga. Pupunta ako ng church ng maaga. Ayokong dumating lang late because I will be meeting the King of Kings. Diba? Because that is the person of Jesus. He will give us, He will fill us to the brim. He will give us the best. Hindi second class ang ibibigay sa atin ni Jesus when we ask Him, when we pray. Kaya dapat ganun din tayo. Siksik, siguradong siksik, liglig, umaapaw ang ibabalik sa atin ng Panginoon when we give our best to the Lord. Do I hear an amen? Amen. Parang nanlambot na kayo. Hallelujah. When He gives, He fills us to the brim, and not only that, He gives us the best. Ito po yung panghuli, ang number 5. He shows up. How many of us na iniimbitahan o naimbitahan sa anumang okasyon, pero hindi tayo uma-attend? Sasabihin natin, ayoko umattend dyan kasi ano lang yan eh. Pero inimbitahan tayo, di ba? Ay, ang daming dahilan. Kasi ganito, ganyan. Kasi may trabaho ako, kasi ganito, ang dami nating dahilan. But Jesus, when we invite Him, He shows up. He shows up. He was invited to the wedding, so He came together with the 6 disciples, and kahit na may pupuntahan siya, kahit na hindi niya alam na iyon na yung pagkakataon na gagawin na niya ang kanyang unang milagro. Hindi niya alam yun. Hindi niya pa alam na gagawa siya ng miracle, but it was a fitting way, a fitting day to start His ministry. Okay? And He brought abundant and overflowing joy to the celebration. Kahapon, yung inattend na naming kasal, napakadaming bisita. It was well attended. Siguro nag-usap kami ni Cap, siguro mga around 250 ang guests. Marami yung bisita. And I can safely say that the couple had a wonderful time. Masayang-masaya sila dahil nga well attended, maganda yung flow ng program, at nakita ko yung joy sa kanilang mga mukha. How about you? Have you invited Jesus in your life? Have you invited Jesus when you are in trouble? When you are sick? When you are lacking financially? When you have when you are desperate? When you lost a loved one? Kung ikaw ay nawalan ng trabaho, saan o kanino ka tumatawag, at tinawagan mo ba si Jesus? If you do, then I am very sure that He will show up. Kung tatawagan natin siya, kung hihingin tayo ng tulong, kung mananalangin tayo sa Kanya, if we will humble ourselves to Him, He will come because He shows up. Siya ay dumarating, hindi siya nalilate. Hindi siya nalilate, He is always on time. Siguro sa timing natin, maaaring late, kasi tayo gusto natin when we pray, when we ask something from God, gusto natin now na. Diba? Ganun tayo, gusto natin ngayon na. Because that is our time frame. Pero hindi po kailanman nahuhuli si Jesus. Hindi kailanman niya tayo bibiguin. Hindi kailanman niya tayo, or He will not let you down. Amen? Amen. Kumonti na nag-amen. That's Jesus. Yan si Jesus. That's the person of Jesus. And if wine symbolizes joy, then we see a picture of the kind of abundant joy that only Jesus can bring. Tama ba? Kung ang wine, it symbolizes joy, how much more the abundant joy that God or Jesus can bring us, can give us, if we
only trust Him, if we only ask Him, if we only turn to Him. Etong maliit na event na ito, from this small event in Jesus' life, we can learn so much about the person of Jesus. Dami natin pwedeng pulutin. Like, meron akong isang hindi na sinali. He is one in, yung sa pag, he attended the wedding because he is also concerned about the morality of the people. Dahil ang kasal is something na sineselebrate so that yung pagmamahalan ng couple ay maging legal. Diba? So, sinusuportahan niya ito. He did what a regular or ordinary people do. He was concerned about our everyday needs and problems. He was a loving, dependable, and respectful son. When he gives, he fills to the brim and gives the best. And finally, we see the abundance of joy Jesus gave just by showing up. His presence made the difference. Diba? When we invite VIPs in our, halimbawa, Christmas party, kasal, birthday, nag-invite tayo ng malalaking tao. At pag itong tao na in-invite natin shows up, diba? He or she really will make a difference dun sa event. Diba? Ganon si Jesus. He always make the difference. Napansin niyo ba ito sa buhay niyo na kapag dumating ang tulong sa inyo, kapag na-solve ang problema niyo, kapag gumaling ang may sakit, alam natin ang joy na naibibigay nito sa atin. Jesus makes the difference. So let us invite Him into our lives. And He will accept your invitation and you can depend on Him when the wine runs out. Amen? Tawagin ko po ang ating mga musician. This is Communion Sunday. Today is Communion Sunday. And we would like to remember the death and resurrection of Jesus with the symbols na gagamitin natin or with the elements of the communion. You may now distribute the mga deaconesses and leaders. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. May I invite everyone to please stand. And as the elements of communion are being distributed, I invite you also to sing with us this worship song. Let us remember God's faithfulness in our lives. How He has been so good to us. Hallelujah. That flows from Calvary's tree, fountain for the thirsty. Your grace that washes over me, that fill
from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the night when he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Lord, we remember you offering your life for us. We remember how badly you were beaten. We remember the many times that you were hit. Napakadaming palo ang tumapo sa iyong katawan na kami sana, Panginoon, ang siyang tumanggap nito. But you offered your life instead. You offered your life for us. And we thank you. Salamat, salamat sa pagbibigay mo, O Diyos, ng iyong anak, bugtong na anak na si Jesus, upang magkaroon kami ng buhay na walang hanggan. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa walang sawa mong pagtanggap sa amin sa tuwina kapag kami ay nalalayo sa iyo, nagkakasala. Salamat sa iyong walang sawang pagmamahal. Your mercy, your grace is ever flowing. We thank you and we give you thanks and praise. Let us partake of the bread. In the same way also, he took the cup after supper, saying, "This cup is a new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Lord, thank you. Salamat, Panginoon, sa mga dugo na dumanak sa krus ng Kalbaryo. Lord, we remember those who are sick. We remember, Lord, ang lahat ng may karamdaman, ang nasa banig ng karamdaman. We pray for healing in the name of Jesus. By your stripes, we are healed, O God. We also rebuke any form of virus, any form of bacteria, lalo na uso ang ubo, ang sipon, ang trangkaso. We rebuke them by your blood. We are already healed. We declare healing upon healing, Lord, and we do not allow any form of sickness to destroy us, because we know and we believe that we have a powerful God. We have a powerful God who has already died for us, and so we thank you for the healing of everyone who is sick right now, in Jesus' name. Let us drink of this wine. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Thank you. We thank you, Lord, and we cannot thank you enough. Words are not enough, Lord. Lord, how much we are thankful, how much we are grateful for everything that you have done for us, in us, and through us, Lord. We honor you, we magnify you, we return to you all the glory, Lord. We bring back all the glory and honor and adoration sa iyo lang, Panginoon, in Jesus' name. And everybody say, Amen, Amen. Taas po natin ating mga kamay for the benediction. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance and be gracious to you, now and forevermore, in Jesus' name. Amen, Amen. Palakpakan natin ating Panginoon.